Kalayaan sa pamamagitan ng biyaya. Ang sabi sa Juan chapter 1 verse 17, sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moses, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang isang magandang pagpapakita ng biyayang ito ay matatagpuan sa kwento ni Jesus at Sakeo, ang maniningil ng buwis, sa Lucas chapter 19 verses 1 to 10. Sa ilalim ng batas, hahatulan sana si Sakeo dahil sa kanyang mga maling gawain. Ngunit pinili ni Jesus na magbigay ng biyaya sa kanya. Sa kabila ng nagbubulong-bulungan na karamihan na nagtanong sa pagpili ni Jesus na bisitahin ang tahanan ni Sakeo, ipinahayag ni Jesus, ngayon ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Ang grasya, hindi ang paghatol, ay umabot kay Sakeo. At sa pamamagitan ng grasyang iyon, ang kanyang buhay ay nabago magpakailanman. Inihahayag ng batas ang ating mga pagkukulang, ngunit biyaya ang nagbibigay puwang para sa pagbabago at bagong buhay. Sa pamamagitan ni Jesus, nararanasan natin ang pag-ibig na hindi humahatol, ngunit sa halip ay nag-aanyaya sa atin na magsisi at magbago. Habang ang batas ay nagpapakita sa atin ng ating kasalanan, si Jesus ay nag-aalok sa atin ng kapatawaran at ng pagkakataong magsimula ng panibago. Kung paanong si Sakeo ay binago ng biyayang natanggap niya, mararanasan din natin ang pagbabagong kapangyarihan ng biyaya ni Kristo. Hindi na alipin ng batas kundi malaya sa kanyang pagpapatawad. Panginoon, salamat sa biyaya at katotohanan na dinala ni Jesus sa mundo. Kinikilala namin na kulang kami sa iyong perpektong mga pamantayan, gayunpaman nagagalak kami sa biyayang nagpapatawad at nagpapanibago. Tulungan mo kaming mamuhay sa kalayaang ibinigay mo sa amin. Yakapin ang iyong katotohanan at ang iyong biyaya. Naway kami ay maging mga sisidlan ng iyong biyaya na magbabahagi ng iyong pag-ibig at nag-aanyaya sa iba sa bagong buhay na iyong iniaalay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.